Kaya pag nahuli ka, wala kang lisensya, wala kang rehistro, that's 15,000 pesos. Oh my gosh. Diyos ko, Lord! Ang pait! Simpait ng love life ko. Maayong adlaw mga biliranon. Ako po ang inyong abang lingkod, si Board Member Roslyn Espina Paras. Ito po ay isa sa mga bago nating programa nga gisugdan karong tuiga upang makapagbigay ng impormasyon na pwedeng pagkunan ng inspirasyon at kaalaman tungkol sa mga nagkalain-lain na kaganapan o personalidad sa atong mahal na probinsya ng Biliran. Mga kaigsuunan ko, please help me welcome our guest for today, the woman of the hour. Ang head ng isa sa kinatatakutan ng lahat ng mga walang lisensya at hindi nakarehistro ng sasakyan sa buong Biliran. No other than LTO Supervising Transportation Regulation Officer, Ma'am Carmina Caballes. Good afternoon. I am Roslyn and ako po si Carmenia Caballes, the newly appointed Supervising Transportation Regulation Officer of LTO Naval District Office. I am a dedicated and driven individual with a passion for public service, and making a positive impact in my community is really my passion. Talaga po, public service po. Talagang serbisyong mula sa puso. Yes po. Yeah. So let us first find out the lady behind LTO. Can you please share po a little bit about yourself kung paano po kayo napasok? Bakit naging LTO po ang karera na inyong napili? How was your journey to becoming the supervising head of LTO Biliran? Hindi ko nga din po alam, Ma'am Roslyn, kasi my course is Business Administration. Okay. Major in Entrepreneurial Management. Oh, So, dapat wow. nasa business po talaga ako. Ang layo. Oo nga po. Parang blessing in disguise lang po siguro yun na nakapaglaro ako ng volleyball sa LTO. Parang sabi ko, okay kaya na mag-apply ako dito, matanggap kaya ako or So, to cut it short, may eligibility naman po ako na So, nagsimula po talaga ako sa pinakamababa na rank and file. So, I started as Clerk 2, September 2005, and then po after 12 years, bago ako na-promote as cashier. Then, noon I'd been assigned to LTO 7, then Tacloban, Carigara, Burawen, before po ako nag-LTO Naval. So, dito na po sa LTO Naval, dito na po ako naging full-fledged na talaga na hepe ng LTO. Hepe talaga? Opo, Chief na chief? Chief na chief. What happened or sino ang nag-inspire sa inyo at naisipan yung pasukin ng LTO? Parang yung lang po, yung everyday na nakikita ko yung mga tao, like yung mga motorist, pedestrians, wala lang, yung mga aksidente na nangyayari doon. Sabi ko, maybe, kung nasa LTO ako, I can make a little changes. Kumbaga, makabigay ako sa kanila, ma'am, ng serbisyo para sa kanila na maging safe or maging maganda yung magiging nila while nasa kakalsadahan, especially in Biliran. Talagang passion to serve po. Oo. What personal achievements are you proud of na bibihira lang po ang mga taong nakakaalam? Yung mga na hindi po alam ng mga tao, especially ng mga Biliranon. Kasi lahat po parang natatanggap ko is puro mga bashing, ganyan-ganyan. Pero hindi po nila alam na kumbaga gumagalaw kami sa grassroots na pinapasok ko po yung mga schools para makapag kami ng mga information dissemination regarding sa road safety, mga driving lessons, or even RA 4136 na mga orientation lang po para kahit yung mga elementary, alam nila. Oo, mga alam nila kahit naman lang kung ano yung gagawin nila, kung nasa kalsada or na sa level pa lang ng mga elementary, alam na nila. So,
pinapasok po namin yon, pinupuntahan namin yung ibang agency, yung mga organization dito na mga for free, para po at least naman, parang ang alam ko kasi dito sa natin, sa probinsya ng Biliran, kaya yung iba galit or kulang sila sa impormasyon. So dun po, sa grassroots pa lang, yung mga sinasabing mga nasa laylayan na mga pinapaintindi namin sa kanila. So yun po yung So parang nakikita ko naman po ngayon yung impact noon sa mga motorist or mga doon, parang maganda yung nagiging sa kanila. So yung iba naglilisensya na talaga, tapos nagiging na sila sa mga rehistro nila. So yun po yung parang personal achievement ko na lang din po. Yes, at saka ang alam ko po, both the provincial government and even kay programa po ni Congressman Jerry Boy, Opo. Yung driving ng NC2 with sa TESDA, no? Opo. So, I believe malaking tulong din po sa inyo yun. Yes po. At opo. least dating, alam ko maraming walang lisensya na nagmamaneho ngayon, no? Oo. Di ba? Oo. Tama ba? Oo. So, at least malaking tulong po yun. Opo. At least nakakapag-raise kami ng awareness for road safety, sa lahat-lahat ng mga kasi nung una ko pa lang po talaga dito, ma'am, parang dami talagang galit na galit, as in, sa LTO. Oo. Well, sa kahirapan na rin po siguro ng buhay. Oo nga po. No? Pwede din po. Alam naman po natin, paminsan yung iba, mas uunahin po nila bumili ng 1 kilong bigas Yes. kesa magparehistro ng motor, magpa-renew ng lisensya or kumuha. bumili ng helmet. Oo No? nga po. Kanina, actually, yung umaga pa lang, sabi ko, aga-aga, may hulihan na. Ayan, lahat. Opo. Kaso nga lang, andun ang hulihan, pero yung mga tao nakaparking Oo nga po, sa malayo. Naghihintay Opo. na siguro So, doon po natin gutumin na makikita kayo talaga. kasi wala pa atang almusal ang mga enforcers natin dahil early morning nakapwesto So, na. doon pa lang po, makikita na po talaga natin kung gaano pa kadami yung walang mga lisensya, walang mga rehistro na nandun naghihintay. Yes. Oo. Oo, Pero bitaw, so no? far naman, ma'am, sa ngayon na mga law enforcement operations namin everyday, parang papaliit na ng papaliit yung mga nahuhuli. That's nice. Oo, That's good so, to know. yeah. At least yung trabaho nyo po ay may resulta. Opo, Hindi opo. yung Oo. sa lahat ng pagod nyo, walang nagiging resulta. Yes nga po. Sana nga po dumating yung time na talagang wala na kaming mahuli. So Puhon, no? Puhon? puro na sila God willing? lisensyado, registrado. Yun po, sana. So, what has been the biggest influence in your career path or personal philosophy? Parang yung yung principle of servant, leadership. Parang kasi ako po sa akin, kumbaga, I lead by example. Tsaka inuuna ko po yung pangangailangan ng iba kesa sa akin. Parang yun lang po. Yun lang po yung pinaka-ano ko. How inspiring naman. Oo, kailangan naman po kasi, di ba, we as leaders, para sa akin po, correct me if I'm wrong, Mama, we should always lead by example. Di ba? Paano naman natin matuturuan yung mga kasama natin, yung mga tao natin, o tayo mismo hindi natin ginagawa yung sinasabi natin. True. But it's hard to be perfect because nobody is Oo nga po, perfect. yes po. Pero Diba? at least, di ba, we're trying. Yes. Yun lang po. Opo. So, let us now know more about LTO naman po. Ma'am, could you please briefly discuss the functions of LTO at bakit palaging may operation na manguhuli? So, ang LTO po, ang Land Transportation Office, is a sectoral agency of Department of Transportation. So, we are tasked po to register motor vehicles and inspection also, then issue licenses for qualified drivers, then law enforcement operation and adjudication, and at the same time, collect revenues for the government. Kung bakit po may huli palagi, and we should admit na pag nandiyan ang LTO talaga, parang wala nang dumadaan. Ay, so, opo. the main purpose of law enforcement... Para may roadblock. Yeah. So, yung pinaka-main purpose po ng law enforcement is to put order on the road and to make all the, yung mga motorists, pedestrian, safe sila sa mga papupuntahan nila, dadaanan nila. Kasi kahit ka-chaos yung kalsada, lagyan mo lang ng LTO enforcer. Parang Biyernes Santo. Mawawalan parang bula. Opo, oo, yung parang. So, isa din po yun na nanguhuli. Aside from
purpose din namin na syempre pag may nahuhuli ma'am, may nakakapagana ng revenue para sa government. So, follow-up question to that is there a quota given to LTO? Kumbaga, every LTO ng every province ba or Every town? district office. Yes. Opo. Meron po namang sa law enforcement, pero hindi naman yung pwersahan talaga na Parang binibigyan lang kayo for performance evaluation purposes. Kasi Okay. every semester naman po may yung mga, kung ano yung pinaggagawa nyo sa district office nyo. So, yun po. So, hindi talaga pwedeng walang huli, Oo nga po. Dapat po talaga nga everyday hindi naman kaya po ng namin. Kasi yung LTO lang naman po ang may authority talaga under RA 4136 na manghuli. So yung mga police, yung mga so dinideputize na lang po namin. What are the common violations na nako-commit ng isang motorista po dito sa ating probinsya? Yun. Yeah, boy. Walang lisensya. Yung iba dyan. Ano? Walang lisensya. Di ba? Oo, ma'am. Yung number 1 po is mga unregistered motor vehicles. Walang rehistro. Di ba? rehistro. Mga paso. Yun. Tapos walang lisensya. Inappropriate DL. Pag sinabi po natin inappropriate driver's license, Okay. like nagda-drive po kayo ng mocab, tapos Okay. yung lisensya nyo is non-professional driver's license. A mocab, assuming it's being used for income purposes, tama po ba? Yes. Kaya nagigain ka ng income. Paano kung for family use? Yung mga... Non-prof is okay. For Okay. private naman po. Okay. So, basta mag-drive ka ng pampasahero, dapat professional yung mo. Mostly po dito ng mga drivers natin sa biliran is non-proof. So, Okay. inappropriate. Yun yung sinasabi po na inappropriate driver's license. And another is, like, yung restriction code mo po is yes, opo. B. Sasakyan yun. Ang dinadala mo motorcycle. So, inappropriate din. So, good as unlicensed ka niyan. Really? Yes po. So, Mamali lang ng restriction para kang yes walang po. lisensya. Oo, yung mas ngayon kasi meron na po tayong B, B1 Opo. dito, di ba? So, iba na yung, unlike before na yung restriction 2 mo, lahat na po yun. Four Opo. wheels na parang aside sa truck, ha? Opo. So, ngayon, iba na yung sa van, iba na po yung para sa pick-up. So, yun na po yung ngayon sa bagong, natin, sa licensing. Ano naman po ang penalties? Sa, like, unregistered, Yung unang-una natin yung walang lisensya. Oo. Anong penalty niya? walang lisensya is 3,000 pesos. 3,000 pesos. 3,000 pesos lang. 3,000 pesos. 3,000 pesos lang. Walang lisensya, Oo, 3,000. 3,000 pesos lang. Kung wala naman pong rehistro, that's 10,000 pesos. But under JAO 2014-01, meron po siyang accessory penalty, which is reckless driving. And that's 2,000 pesos. Kaya po nagiging addition. 12,000. Yes. So, nagiging 12,000 pesos siya. Kaya pag nahuli ka, wala kang lisensya, wala kang rehistro, that's 15,000 pesos. Oh my gosh. So, yun po yun. Higit, ilang sakong bigas na yun? Oo nga, Diba? diba? So, unregistered, unlicensed, then no helmet. Non-wearing of helmet. Diba kasi mostly dito sinasabi na, bibili lang naman kami sa tindahan, ma'am. Punta lang kami, bibili lang ulam, ganyan. Kahit po saan tayo mapunta, malong or short drives, kailangan po talaga, it's a national law, mag-helmet tayo. So, kailangan talaga naka-helmet. How much naman po yan? 1,500 pesos. 1,500. Yes. So, malaking na din yan, ma'am. 1,500. Sa bigas. Oo. Diba? Tapos, Yung iba, di ba paminsan yung iba gumagamit ng yung mga, hard hat? Oo Yung mga nga. ganon? Oo nga po. Hindi pwede yun. hindi yun talaga pwede, ma'am. Kasi yun. Pero, winawarningan ko namin na talaga hindi, yung iba naman, hindi naman talaga dumidiretso. Pag may may law enforcement operation. Naghihintay talaga sila hanggang matapos po kami. So, yun. Tapos, another po is yung mga defective accessories, motor vehicle accessories. Like Yan. lights. Like, oo. Yung mga warning defective, devices. tapos yung walang mga side mirror, tinatanggalan nila, hindi ko po alam kung bakit. That's 5,000 pesos. Mahal. Yes. And motor vehicle. 5,000 pesos. Yes. Walang side mirror, walang Brake yung lights, sira. Brake lights. Oo, walang signal lights, ganyan lahat. So, that's 5,000 pesos. Tapos yung mga auxiliary, mga auxiliary lights, mga mini driving lights na mga inaano nila, Okay. pwede po yung gamitin paggabi.
Tapos yung talagang madilim na madilim yung ano. Ang ginagawa naman dito po ng mga ibang mga drivers, inaano nila pag araw. Which is hindi yan pwede. So parang illegal use ng ano nila, mga auxiliary lights or ano. That's 2,000. Pati ganun, meron pang... Yes, kasi hindi naman, dapat ang ino-open natin sa mga motorcycle is headlights. Okay. Not the mini driving lights, not the auxiliary lights. Na ano, kasi para lang yun sa mga madidilim na kalsada. Dito naman ma'am, well lighted naman, like biliran. Yes. Well lighted siya. Diyan pag nakakasalubong, masakit kaya sa mata. Oh, Diba? Actually, Oo. paggabi, lalo na. Oo. Tapos motor vehicle modification ma'am. Like, Yung pag sa motor, kanyari, yung... oo, pinapalitan mo yung mga ano. tambucho. Oo. Kasi, hindi ko lang po alam bakit gustong-gusto nila yung maingay. Oo. Diba? Parang nagpapagwapo po ata yung mga ano nila. Ito po, Illegal parking. illegal parking. That's 1,000 pesos. 1,000. Iyan po hinuhuli namin. Shout out pala, sorry, sa mga taga, dyan malapit sa Bipsu. Diba? Binabalik-balikan po namin yan always, pero bumabalik at bumabalik din po Sila pa rin. Same perpetrators. Oo, sa mga illegal parking. So, doon pa lang kota na kayo. Oo, parang gusto nila araw-araw sila, diba? Hulihin. So, yun. Ito po, Overspeeding. overspeeding. Oo, pero mahirap po atang maganda Mahirap dito bang kasi wala makipaghulihan, tayong habulan. Oo, yung Mahirap na. may din tayo niyan, ma'am, parang binabaril mo yung, Ito, yung speed limiter. scanner. Oo, na-scan But, niya. definitely, it's obvious naman paminsan. Meron Sa National talagang Highway. Ano po ang penalty nun? That's 1,000. 1,000 din. Yes po. Pero so far sa Nabal naman, ma'am, wala pa. Wala. Unless nag-drug race. Meron ho ba Sa dito? Katmon, meron. Yes, Really? Opo. May nahuli na ho kayo dyan? Marami nang nahuli with the assistance ng PNP. Really? Yes po. How often? Katmon and Antipolo. Yung straight na Yes ano po. na ho yan? Yes ano? po. Ito parang paborito ata to dito. Ay, opo. Masakit lang po sometimes kasi pag nag-ano ka ma'am ng non-wearing ng helmet is basa pa kasi yung buhok ko. Yun ang Diba? yun ang common excuse. May helmet naman ako pero basa pa yung buhok ko. Diyan lang naman ako. Bibili lang naman ako ng ganyan-ganyan. Dapat po isipin natin na once na nakasakay na tayo ng motorsiklo, before pa natin i-on yung engine, nakasuot na tayo ng helmet. Kasi, gusto ko lang po sana ipaalam sa lahat na may kasamahan ako na biktima ng helmet din. Hanggang ngayon, basag pa talaga yung bungo niya. Really? Yes. And mahal yung ng operation, kaya hindi pa siya makapagpawar. So, pag medyo maulan or malabigyo pa lang, sumasakit talaga yung ulo niya. How much po ang fine nito? That's 1,500 pesos. 1,000. Actually, this is really very, parang buwis buhay to pag ganito kaya, di ba? Tapos, malaking tulong din po talaga ang helmet lang. Kahit na Parang ma'am, si Gov, ata nagbigay siya ng ng mga helmets. Really? Opo, sa mga munisipyo ata. Ay, ang ganda naman ng Oo, programa. parang nga po, sana kaya parang saludo din ako kay Gov. Ito naman po. Driving under the influence of liquor. Opo, basta may mga initial parang mga initial violation na nakikita mo na Pero yung regarding sa pag ng under the liquor na talaga nagda-drive siya, na nakainom siya, kailangan natin doon, ma'am, ng breath analyzer. Wala ko tayo Wala pa niyan. kami. Oo, wala pa po. So may mga kakulangang gamit pa rin pala ang Yes po. ating Pero LTO, no? nung mag-meeting po kami sa province parang po yan ni Gov na parang magbibigay ng mga sa like PNP, LTO, yung breath analyzer na kasi hindi naman po natin pwede sabihin na, nakainom ka. Kahit na po may initial kami, yung initial violation yan lang yung ibibigay namin sa kanya. Pero when it comes to driving under the influence of liquor, na may kaakibat yun na kaso, mami. So, yung PNP na yung mag-ano. So, how much ang fine? Parang 20,000.
First offense. Kasi driving under the influence of alcohol, pwede kasing Baka deadly. matay ka. Oo nga. It's either yung nagda-drive ang makapatay or yung na-discretion. siya mismo ang mabuwisan ng buhay, no? Which of course, Tapos wala akong depende may pa gusto yan, niyan. mama, kung may mga damages siya na sa, Yes. Yun yung niya. Ito ang kadalasan. Expired driver's license. Yes. Oo nga po. So, That's 3,000 pesos. Mahal. 3,000 lang. 3,000 lang. 3,000 pesos lang. Diba? Isang sakong bigas. Oo. Ito po, ma'am. Expired vehicle registration. Iyan din po yung pinaka number 1 dito sa probinsya natin. Pero, so far ngayon po na last June 2023 ata, yung naging 3 years na yung registration. So, mas okay na ako dun po, ma'am, kay yung mga taga-bundok na nakakapalit, yung mga sa remote natin na nakabibili ng mga sasakyan, hindi kasi sila informed, ma'am, na every year yung registration ng sasakyan mo. So, most of the time, during law enforcement operation po namin, nahuhuli namin talaga mga brand new pa. 2015. Pwede pa pag brand new, 3 years talaga registered siya. Last June 2023 pa, ma'am. Na gano'n yun. Pero yung una, 1 year lang. Every year. Yeah. So, hindi nila alam. So, ang nangyayari, pag yung bago pa ako dito, during law enforcement namin talaga, ma'am, makikita mo, 2009, new registration. Ang laki na ng mga penalties doon, di ba? Oo. Pero ang pagkakaiba naman, ma'am, pag voluntarily na sinurrender mo yung sasakyan mo sa office namin for registration, 2 years lang yung hingin sa'yo. Okay. That's 480 plus penalty na 120 plus 45 pesos plus computer fee kung sa STRAD ko, pag LTMS naman wala. So, plus 10 pesos lang na LRT. Magkano lang yung 600 plus? Pero pag nahuli ka na, aside sa magbabayad ka ng 12,000 pesos, yung like 2001, yung last registration mo, hihingan ka man ng NVUC mo na 240 per year up to 2024. So, ilang taon yun? Is it the same kahit motor? Yes. At saka lahat. at saka Basta motor four-wheel? vehicle, yes po. Oo. So, Kaya pala malaki, no? Ang yun. Kaya pala malaki. Oo. No? Oh my gosh. Pero ma'am, sabi, Now I know. Oo nga po, oo. So, plus yung penalty na nun, every year din. So, mas mas lumalaki siya. So, kung ako yung owner nung kahit ilang taon pa yan, mas maigi yung voluntarily na lang surrender mo sa LTO. Ang nangyayari naman po sa atin dito sa Biliran, nagpapahuli muna, saka na nare-rehistro. Yes. Sayang din yung pera, ma'am. Malaking na Totoo. yun. Lalo na yung mga penalties. No, let us try to be a responsible motor vehicle owners. owners. Alam naman natin na kada taon nire-rehistro talaga ang Yes po. mga sasakyan natin. So, dapat pag-ipunan na. Yun nga po. Even yung ang driver's license tuwing birthday, di po ba? Yes po. Ilang years na ba? 5? 10? 5 Five? years pag Passport pala yun. first pa 10 years ma'am renewal, pero Okay. kung first ka pa lang, new license is 5 years. So pag renewal na, pag wala kang huli, that's 10 years. Pero Pero pag mo? may huli ka, yun ang Tapos masaklap. hindi ka pa makarenew, parang Oo ma'am, tapos mag-DRC ka pa pag ka ng mga demerit points kasi bago na yung natin ngayon. So pag may mga huli ka, may corresponding demerit points yun. So kung for hire, pampasahero, that's double demerit points. Kaya mostly nang nagre-renew ngayon, nag-DRC yung driver's reorientation course. So aral ulit. mag-exam. Ay. Kung mag-exam ka mo, tapos pag hindi ka pa nakapasa, again na naman, kasi hindi ka makakapag-renew talaga kung hindi mo may papasa yun. So, parang dapat talaga ingatan mo yung lisensya mo ngayon. Okay. Yun po yung Okay. So, guys ingatan ang pagrehistro ng sasakyan and at the same time pag-renew ng license. Oo. Tsaka may isa pa po ma'am na pala. Kasi yung ibang mga motor vehicle owners, parang sila, bakit yung rehistro ko is January? Tapos ngayon binigyan ako ng plaka na 6. So, ganun. So, kung new registration, new motor vehicle siya, like for example, January, yung mo. So, that's 3 years. So, 3 years, so like 2021, 22, 23, so 24, magre-renew ka. Ngayon, yung
una talaga na ano mo sa resibo mo saka sa CR mo is January. Pero binigyan ka ng plaka na 6. So by January 2024, punta ka po ng LTO para mabigyan ka namin ng additional MVUC for your motor vehicle. So bali yung regular ano mo na registration is sa June na. Okay. Talaga doon sa plaka. Kasi yung iba hindi nila alam, ma'am. So initial ano Oo. lang muna. So nakakalimutan nila, ay hindi 6 ako, baka June ako, January. So lumampas ng January, February na ngayon. So expired na yung rehistro mo. So yun po. Okay. So, balita ko, magkakaroon po kayo ng panibagong building. Totoo po ba yung Yes chismis? po. Nagpapasalamat po talaga ako, ma'am. Kunin ko na yung ano na to, na pagkakataon na to. Nagpapasalamat po talaga ako kay Congressman Jerry Boy Espina. As in, full support po talaga siya sa office namin kahit ano, with the help po, syempre yung mga angels, di ba? Kay Ma'am Roslyn, kay Boss Irving, sa lahat po, kay Gaw, kay Mer, lahat na lang po talaga inanuan ko para lang sa magkaroon kami ng magandang opisina. Kasi makikita naman po ninyo yung office namin, office lang siya pag hindi umuulan. Yes. So, pag umuulan po talaga, Pati yung ulan pa. oo. Parang aplikante na rin. Oo nga po, nahiya nga po ako kay Doc Roger. Nagpa-renew po sa amin. Nahiya po talaga ako kay Sir kasi natuluan. Ay, bakit butas pala yung ano? Oo, pasensya na po. Pero ngayon, don't worry po, magkakaroon na po tayo ng magandang one of the best LTO office. Wow. Siguro sa buong Pilipinas. Wow. Yes. Wow naman! Wow! Wow! Sana nga po, kasi nga po ma'am, if ever po mana, sana makapunta si ASEC for the ano, yun po. Parang talagang ano ma'am, malaki yung ano, pasasalamat ko, tinatanaw ko po na utang na loob Sa inyo pala. same area. Yes po. Tapos yung likod namin ma'am, yun yung rinirinta namin as impounding area. Yung ano, oo. So, salamat po sa magiging ano namin, two-story building. Wow. Sana po. Sir, salamat po talaga sa lahat sa inyo po. Salamat po talaga. Malaking tulong po yung para sa mga biliranon. Kailan daw po kaya marirealize? Hindi ko po alam. Pero hindi. Nabanggit sa akin, Oo, kaya definitely, oo. sigurado po Oo, yan. oo, ano na po, bali hinihintay na lang po yung ano, approval. Nandun na po lahat, napasa na po lahat. So, always naman po updated. Saka, nagpapasalamat po talaga ako. Ngayon lang po talaga ako nakapagano na sobrang bait po talaga ni Kong. As in, kahit hindi kanya kilala, kahit kumbaga, walang pinipili talaga ma'am na, Yes. na tao. He's just a text away, Yes, actually. totoo ma'am, kahit madaling araw, kahit ay, ano. Di ba? Sabi ko, ano ba to sir, hindi na tutulog? Comment ng lahat yan. Totoo ma'am, promise. So, ma'am, what legacy do you hope to leave behind? Ops, teka muna. Dahil po nung unang episode natin with Sir Victor Canieso na sabi ng iba ay sobrang haba daw, bisa napakaganda ng ating interview dahil napakarami nilang natutunan. So, napag-isipan po natin na hatiin natin sa dalawa ang kada episode natin. Kaya sinimulan natin ngayon sa episode 2 with LTO head si Ma'am Carmina Caballes na gawin nating 2 parts. Ang unang episode, so ngayon tapos na tayo sa part 1. Sa Friday, 3 p.m., doon naman po mapapanood ang part 2. So lahat po ng ating mga episodes, beginning episode 2 with LTO, and then succeeding episodes po natin, kung sino man po ating mga may interview, ang part 1 every Wednesday at 3 p.m. and ang part 2 naman po ay every Friday, 3 p.m. gihapon. Sana po, ito po ay makaengganyo sa inyo para mas panoorin ang buong show para mas marami po talaga kayong malaman. Dahil I truly believe na marami po talaga kayong makukuha ng impormasyon, inspirasyon, kaalaman, at lalo na makapagbibigay din po sa inyo ng katatawanan, lalo na sa panahon ngayon. So sana po, inyong subaybayan ang ating Kwentuhan with BM Roslyn tuwing Wednesday and Friday at 3 p.m. Again, maraming salamat po.